Panginoon sa pagkakataon po nito. Binabati ko kayo sa kanyang pangalan. Isang malaking pribilehiyo na makadaapang palad po natin ang ating mga kapatid from Cavite. At salamat sapagkat kahit malayo po sila bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, ay wala pong malayo, wala pong malapit. Sila po ay nandito, hindi lamang po para makita po tayo, kundi kasama po natin po sila na makinabang ng mensahe na ating mapapakinggan sa araw na ito. At maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa pagkakataon po ito. Now, ay balikan po natin ang ating pinag-aaralan about the book of 1 John. At ito po ay isang malaking biyaya, especially sa mga bagong mananampalataya. Because the purpose of this writing ay matatagpuan po natin in chapter 5 ng 1 John in verse 13, that we have know that we have eternal life. Ito yung context po nun. Ito po ang ating pinag-aaralan. So please, again, open with me in the 1 John chapter 3 verse 1 hanggang verse 3. Right? Ito po ay ating binuksan. I think it takes 3 weeks ago na ating pinag-aaralan. Nakinabang po tayo ng gusto because doon sa gospel po ni John ay doon makita po natin kung paano po tayo maliligtas. But these writings, ngayon, alam na natin na mayroon po tayong buhay na walang hanggan. Ating, again, tingnan as we look chapter 3 verse 1 and verse 3, again, ating babasahin. See what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God. So we are. The reason why the world does not know us is that it did not know Him. Beloved, we are God's children now. And what we will be has not yet appeared, but we know that when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is. And everyone who thus hopes in Him purifies himself as if is pure. Ating pag-uusapan ang ating bilang mananampalataya, ang ating nakaraan, ang ating pangkasalukuyan, at ang ating magiging kinabukasan. Tayo po'y manalangin. O Diyos na dakila ang isang pa, kami po ay nananalangin at lumalapit po sa inyo at humihingi po ng tulong ng banal na Espiritu na pagpalain po ninyo ang aming mga pangunawa, especially Panginoon, sa mga wala pa kay Kristo, na sa Diyos sa pagkakataon po nito as He listen the word na aming pag-aaralan ay kumilos po ang banal na Espiritu na makita po niya ang kanyang kalalagayan sa araw. Kaya salamat po sapagkat ang pagkakataon po nito, hindi lamang po kami mga mananampalataya ng makikinabang, kundi ganoon din po Diyos, lalo na po sa mga wala pa kay Kristo, kung saan ito po ay hindi aksidente na nandito po sila, kundi inakayin po sila dito sa pamamagitan ng kilos ng banal na Espiritu. Maraming salamat, Panginoon. Ito pa aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, so alam po natin, in the book of Philippians, si Paul ay meron siyang statement in Philippians chapter 1 verse 6. Babasahin ko na lang po that the Paul in his statement, being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Dito makikita po natin si Paul that he describes a good work. It means this is a past, present, and future effect. Kanyang binanggit po dito kung saan
ay ipinapakita na tatlong bagay kung saan ay makikita po natin that He commends a good work. Right? It is a good work after we save. So it means we continue in the present in our lives or until the day Christ come, meron po tayong ginagawa na magagandang bagay para sa Panginoon. Kaya that's why the words began and performed, it is a technical terms for the beginning and ending of sacrifice. There is a great sacrifice during the time in connection with this. Tingnan po natin yung klase ng sacrifice during the time. It is a Greek sacrifice kung saan isang torch, kung alam niyo po yung torch o yung ilawan na nakapatong yung ilaw doon sa buhok, no? And yung torch, yun yung araw, pero ngayon hindi na, flare na yung ginagamit sa atin. At yan pa yung lumilipad pa. So, advance po tayo sa ngayon. Pero during the time, yun po, ito sa ginagamit. So, sisindihan po nila po yun. Doon sa altar na yun, ay isasaw po nila yung torch po yun doon sa bowl of water to cleanse the sacred flame. So, yun po yung ibig sabihin nun. So, after that, people will sprinkle themselves. Yung pinagsawsawan ay kanilang iwiwisik sa kanilang mga sarili. And the sacrifice with the purified water ay nagiging banal. Ang tawag po nila dyan is euphemia, the sacred silence in which the worshipper who makes his prayer to their God, small g. Yan po yung example. So after that prayer, there are a basket of barley kung saan ito po ay ikakalat po nila as a sacrifice. And of course, pupunta po yun sa ground, and then that is the beginning of sacrifice. That's why the term, the beginning, was the verb began. Ito yung ating tinitingnan na kung saan ay dito nag-uumpisa at ito ang ginamit po ni Paul. So it means this is the completing the whole ritual, the sacrifice na kung saan ay ginamit po ni Paul. Ayan po sila. So, the word perform, kung saan ay ginamit din po ito ni Paul, kung saan this is a process of being sacrificed to God. Tayo din po yun. After our salvation, of course, hindi doon natatapos, kundi tayo po ay ibinilang bilang sakripisyo din po ng Diyos. It means your life will be a sacrifice sa ating Diyos. So that means our present life in doing good, it means it will continue. Hindi po ito matatapos hanggat hindi natatapos yung sakripisyo po yun. Kaya buhay po natin mga Kristiyano, hindi natitigil sa ganun na lang. Kaya yung good works na ginagawa po natin, it means ito yung bunga ng ating kaligtasan. Hindi ito yung magkaroon ng kaligtasan. No, hindi po yan. So, matitigil lang yan kapag, of course, dumating na ang ating Panginoon. Kaya, andyan na, matitigil po lahat po ang mga bagay po yan. So, it means, bawat mananampalataya, there is a work going on that was started the day kung ikaw ay naligtas. Right? Hindi, kasi may mga Kristiyano, after ng kanilang salvation, akala nila,
ligtas na. So, bad na ako kung anong gagawin ko. Pero hindi po yun ang ibig sabihin ng pagiging ligtas. Okay? So, it means the good works in our life will continue until the day you get to heaven. So, mahabang proseso po yun. Dahil hindi po natin alam kung kailan tayo pupunta sa langit. Diba? So, pinag-uusapan po natin the 3 stages of believers na hanggat nandito ay yun po yung ating gawain. So, the things that Paul mentioned, good work is going in the life of the believer. So, again, si John, he describes work. No, si John ay dito, binanggit niya din that the work from the past. Sabihin, yung ating, after ng ating kaligtasan, it is, ang tema ng ating pinag-usapan, that we became the sons of God. Tapos na po yun. That is the past. The moment na ikaw ay naligtas, we have been made as the sons of God. That's why he described a work that it's going in the presence. It means that the purifying of our lives in a work that will conclude when Jesus returns. We shall be like Him. That's the future. Kasi pinag-uusapan po natin po dito, it's about the glorification and sanctification. So, ibig sabihin, aware po tayo sa ganyang katuruan. The past is our salvation. We became the children of God. So, the objective of this good work is to make us like the Lord Jesus Christ. Hindi yung good works na kailangan gawin ko ito. No, hindi. Mayroong bagay na kumikilos o gumagawa sa buhay po natin until we became like Christ. Again, in Romans 8:29, that we are predestinated. Tayo po ay nakapredestined sa magiging kamukha, to be conformed to the image of His Son. Right? The word conform means it is passion, like. To be passion, like. Ibig sabihin, maging kamukha o kagaya po natin si Kristo. It means it speaks about God is working in our life to make us like Jesus. Hindi natin gawain po yun. Pagkamat tayo po ay mayroon tayong responsibilidad. Pero ang gawa ng Diyos, again, is to make us magiging katulad po natin ang ating Panginoon. That's why George Whitefield, in his prayer, ano ba ang prayer po ni George Whitefield? I think nabasa na po natin po ito, or maybe natunghayan na po natin sa mga binabasa po natin mga books about George Whitefield. So ano yung prayer po niya? Lord, if I am going to be like you someday, kasi siyempre ito yung magiging nais ng Diyos sa atin to be like Christ someday, but his prayer is ganito, help me to be as much like you today. Yun na yung kanyang panalangin. Na sana gawin mo ako ngayon na kamukha mo. Ibig sabihin, hindi niya nahihintayin pa someday to be like Christ. So ngayon pa lang. Right? So it means there is a desire. Kasi ang bawat Kristiyano, the moment na siya ay naligtas, ano ang magiging ninanais mo, di ba? Magpakabanal, no? Magpakabanal na banal. Kaya nga sabi ng mga tao sa labas, napakabanal mo naman.
Di ba? Sometimes, yan po yung tukso po natin. Yan na yung banal. It is true. Di ba? Imagine, nakita po nila yun. Nakita nila yun na ikaw ay banal. So it means, inuhulma ka ng Diyos. Inuhulma tayo ng Diyos na maging kamukha niya. So it means, we are going to be like Christ someday, and God is working in us to make us like Jesus today. Okay? So, paano? Mayroon ba tayong dapat, may responsibilidad po tayo? Meron. Yan nga, andyan yung mga means of graces. Kapag yan ang ginawa po natin, so of course, patungo po tayo. That's why, ang Kristiyano, dapat hindi na talaga inimbitan, o Sunday ngayon, magsimba ka. If you are truly a Christian, saved, hindi ka na dapat imbitahin. Mapuna ka pa. Yan po yung sign. Di ba? Paano ka magiging gagawin na kamukha ni Kristo? Pagsisimba pa lang, ay hindi po natin magawa. O any works na dapat gawin para magiging kamukha tayo ni Kristo ay hindi natin ginagawa. So, ibig lang sabihin, it is a work that commences in the past, continues in the present, and will continue in the future. Yan po tayo bilang mga Kristiyano. Now, in our text, there are 3 things na makikita natin po dito. Umpisan po natin kasi ang pinag-uusapan po natin is about past and the present and the future. So it means the past of work of salvation. Kaya kanina, napakaganda yung ating Sunday school. Speak about salvation. Diba? Nahilatag po yun at naging klaro po sa atin na ang kaligtasan ay hindi ating gawa ito. Wala po tayong part. Kaso ang mga tao talaga gusto laging may part. Kailangan laging nandun ang pangalan niya. Pati ba naman sa kaligtasan, kailangan ilagay pa rin yung part mo. Hindi na. So dito makikita po natin. So in verse 1, sabi ni John, behold. Right? Behold pa ang nakalagay sa ating see what kind of love. Pero doon sa King James, behold, it's a matter of amazing. Pag sinabing behold, sabi ko doon, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Again, si John, sa kabila ng kanyang edad bilang isang apostol, still, he amazed to be called sons of God. Why? This is a privilege. Pribileyo po ito. Hindi po ito kinukuha na katulad ng ibang mga tao. Bakit? Ikaw lang ba anak ng Diyos? Ako din. Di ba? Ganun ang ating narinig. So, ibig sabihin, si John ay still namamanga pa rin po siya na siya ay tinawag na anak ng Diyos. Diba? Ano ba sabi ng John chapter 1 verse 12? As many as receive Him, to them give the power to become the sons of God. Even to them that believe on His name. So it means the moment you receive Christ at tinanggap mo si Kristo, tanggap ba? Tama ba yung pagtanggap na words para sa atin? Kasi the moment na nagpakilala si Kristo sa iyo at tinanggap mo, right, yung tamang term, na bilang yung tagapagligtas, you became the sons of God. Yun yung pamamaraan, hindi yung sila po ay tinuturing din na sila ay anak din ng Diyos. So, if we look the Gospel of John, no? Na talagang makikita po natin yung overwhelmed. Yung overwhelmed. Meron na ba kayong
Na-overwhelm ba kayo during the time na kayo ay sinasabi ng Biblia na anak na ng Diyos? Of course. Di ba? Kumbaga sa ano ay yung kagalakan na nasa atin ay nandoon bilang parte o bilang anak ng Diyos. Ha? Kaya si John again, in his old age, still amazed by the fact that he is able to call himself as a son of God. And then you are, ganun din po tayo. We are able to be called. Pwede nating sabihin na tayo din ay anak ng Diyos. Right? It means in the work of salvation, ay binigyan po tayo ng tama at karapatan para tawagin po natin ang ating mga sarili na tayo po ay anak ng Diyos. So what does it mean? Anong ibig sabihin po nun? So it means that we are honored and we have to be grateful. Ito ay binigyan po tayo ng karangalan. So dapat magiging mapagpasalamat po tayo. Because this is a privilege. Hindi ito basta ibinibigay sa lahat ng mga tao. Okay? Maraming mga na inggit na lang sila. Buti ka pa, anak ng Diyos. Ikaw lang ba ang anak ng Diyos? Of course. Iyan po yung sinasabi ng Bible. That's why, to those, dapat maramdaman po natin yung ganong feelings that we are honored and grateful. Diba? Nasa atin ba yun? Baka hindi. Okay? Now, tignan po natin kung bakit nasasabi ni John po ito. Yung pagmamahal ng Diyos sa atin ay makikita po natin in his writing that John ay siya din kasi ang sumulat ng John 3:16, di ba? The God who loved the world. Context po nito, bagamat maraming interpretasyon po nito, pero para sa atin bilang mga tunay, sinabi ko ng tunay kasi tunay talaga yung pananampalataya po natin. And we are going to, nasa reform stage po tayo, so we believe that John 3:16 is patungkol po sa atin, right? So makikita po natin that the God loves the world. That is the word of the elect. Kasama kayo po doon. So, makikita po natin kung bakit minahal niya ang mga taong pong ito. Imagine, dahil sa kanyang pagmamahal, ay ibinigay niya si Kristo. Diba? Ganun yung klaseng pagmamahal. So, it means, dito ipinakita yung measurement ng pagmamahal ng Diyos sa atin. This is the measure of God's love. Yung pagbibigay po niya si Kristo. So it means this is a measureless love. Kaya nga sabi ni John, behold, andun yung amazement, behold. Tinatawag po tayo na ikaw ay magiging mapagpasalamat. You will be honored because of this love, is the manner of love kung saan ang Diyos ay ibinigay po sa atin. Kung saan tinawag po tayo na anak ng Diyos. At dito natin makikita that God will build His measureless love to us. Okay? So, kung titignan po natin, ano klaseng pagmamahal po ito? It is a wonderful subject that John holds. No? Dapat, sabi siguro ni John, we must be considerate. Magiging konsiderasyon po tayo at magkaroon po tayo ng contemplation about this kind of love. Imagine yung word na behold, ginagamit ko ang King James para at least makita po natin how this writer, kung paano niya nasabihin po yun. Kasi dito medyo
Simple na lang dito sa ESB. Okay? Bagamat mas maliwanag, pero dito makita po natin na talagang ano siya, yung kanyang bunganga ay nakahang. Ibig lang sabihin, makikita po natin na ito siya ay talagang namamangha po siya. Okay? So, ibig sabihin, the word behold means to see and know. Yun po yung ibig sabihin po nun. Kailangan makita mo at malaman mo na ikaw ay tinawag po tayo anak ng Diyos. Hindi anak ng topak sa kundi anak ng Diyos. Okay? It is a word that is telling us not to rush or casually pass by what is being. Ibig lang sabihin, we must take a long lingering. No? Ibig sabihin, tignan po natin na ang salitang ito hanggang sa magrehistro sa ating kaisipan. Yeah? Ganun po binibilang ni John ang kanyang binanggit po ito. Diba? So, ibig lang sabihin, John is calling for an earnest inspections of God's love. Kailangan pag-aralan po natin, hindi lamang yung minahal ka ng Diyos. Ibig sabihin po, bakit minahal ako ng Diyos? Di ba? Hindi tayo magiging kontento na mahal ako ng Diyos. Kailangan inspectionin po natin bakit mayroong gantong klase ng pagmamahal, kung paano ibinigay po sa atin. Di ba? Kaya dito pa lang ay makikita po natin yung ating nakaraan. Hindi lamang yung nalaman po natin na tayo ay naligtas sa pamamagitan ni Kristo, pero dapat ugatin po natin kung ano po ang dahilan. Diba? Kaya nga ang mga apostol po niya still are amazed. Okay? Naalala nyo, nung sila po ay nakasakay sa bangka at sila ay patawid, I think papunta sila sa kabila. Sabi ng Panginoon, ay tatawid po tayo. Ay mga disciple naman, bagamat malalaki yung alon, so it means andun yung kanilang takot, pero hindi nakalimutan nila yung sinabi ng Panginoon na tatawid sila. So ibig sabihin makakatawid po sila. And during the time sa kalagitnaan, dumating yung malaking alon sa Sea of Galilee. Imagine, yung Sea of Galilee, napalibutan ng bundok. Bakit nagkaroon ng alon po doon? Dapat sa open sila yun, yung mga malalaking alon. Pero during the time, nagkaroon. So, nagulat yung mga disciple, pero nung sinaway ng Panginoon, yung alon po yun, ano sabi ng mga disciple, what manner of man is this? Ganun din po yung ating pinag-aaralan na salitang manner, kung saan ginamit din po ito ng John, kung saan ay hindi natin customary ang mga salita po ito. Hindi custom po sa atin. It is beyond an ordinary in our life na hindi po natin sumasabi sa isipan po natin. Pero nakita po nila po yun. That's why they amazed what they saw. Nakita po nila yun. Why? Because kahit kailan sa kanilang mga buhay ay wala silang nakita ng gano'n. Na isang tao, si Christ, ay gumawa ng gano'n. So it means nakita po nila yung kanyang abilidad at kapangyarihan na hindi lamang po ordinaryo yung mga bagay po yun.
Right? Tandaan po natin mga kapatid, to be loved by someone is not uncommon. Right? Yung pagmamahal sa atin ng ating mga magulang o ating mga asawa o ating mga anak ay common lang po yun. But the love of God is uncommon. It is beyond the ordinary. Di ba? Kaya yung demonstration ng pagmamahal ng Diyos is not common. Kaya mamamangha ka. You became speechless and amazed kapag pinag-uusapan po natin yung pagmamahal ninyo. Imagine, sa'yo wala pa kay Kristo, no? Pakilala si Kristo, tuwing sa'yo ng Diyos ay enmity. Enemy. Di ba? Kaya mamamangha ka from that. Naging anak ka ng Diyos. Kaya it is amazement para sa atin. Di ba? Kasi yung pag-ibig po yan ay nakikita po natin kung ano po ang measurement po nito. Kaya maybe some of us, maaaring isigaw natin, wow, anong klase yung pag-ibig na meron ito. So John describes this love that has been bestowed upon us. Paano na ibigay po sa atin po ito? At paano binigay at pinag-out po sa atin in an extravagant fashion. Diba? Hindi na natin maintindihan. Sa simpleng isipan, hindi na natin maintindihan. Basta kung isipin mo, sa kabila ng aking depraved mind, depraved heart, kailangang matanggap ko yung klaseng pagmamahal po ito. Di ba? Namamangha po talaga tayo. So it means, makikita po natin, this kind of love, it is a much less love. So it is amazed and grateful we have na dapat mayroon po tayo sa pagmamahal po ng Diyos na ipinagkaloob sa bawat isa po sa atin. Right? Next, the life that has been received. It is a love that enables us to be called of sons of God. Ito po yung ganyan. Kaya tinawag po tayo na anak ng Diyos. Dahil sa kanyang pagmamahal, ibinigay si Kristo. Kaya in verse 2, sabi po ni John, Beloved, now we are the sons of God. Kaya sabi ni John, dahil sa pagmamahal ng Diyos, ay ibinilang po tayo bilang anak ng Diyos or even the children of God. Tinawag. The word called means that God has named us as His Son. It means God claims us as His sons. Actually, all us His sons. Yan ang ating, diba? Hindi sa kanila. Sa kanila kasi, kapag pinagpapala ang isang tao, anak na ng Diyos di ba? Yun ang definition na ating naririnig. Pero hindi nila alam. That's right, sa ating text, kahit sabihin natin yun, but still, we don't know it. Diba? Sa ating, yun po yung ating kagisnan. But now, alam na natin ang katotohanan. Okay? Imagine, God, the holy and righteous one, calls us to be His sons. Okay? So, again, it is amazing. Kaya yung kinakanta po natin, kung saan si Charles Wesley ang author po nito. Diba? Masabi po ng kanta, it should be, and can it be, that I should gain. Diba? Amazing love.
For me to him did pursued. Amazing love, how can it be? Yun din yung kanta na yun na gawa po yun because nakita niya kung paano minahal po ng Diyos. Pero still, again, verse 1, sabi po dito, therefore the word know it as not because know him not. The word know it means to perceive, comprehend. Imagine, hindi nila maintindihan po ito. Di ba? Hindi nila naintindihan. But sa atin, naintindihan po natin. That's why we have to stand in awe with God's great love. Okay? Bagamat hindi nila naintindihan sa mga tao, hindi nila maintindihan mga bagay po ito. Dapat tayo nakakaintindi ay talagang we give the great awe to God. Okay? Hindi nila maintindihan po ito. Kahit sabihin mo magtatalon-talon ka sa kagalakan dahil nalaman mo na ikaw ay anak ng Diyos, hindi nila maintindihan po ito. They do not understand us. Kaya hindi nila tayo naiintindihan. Okay? Sa'yo, sometimes, kasi sa'yo bilang sa Kristiyano, dumarating yung pagkakataon na boning ang buhay ng Kristiyano. But the way na makita po natin, tulad ng mga pribileyo po ito, mabuboto ka sa kanya, hindi. Di ba? Dapat nasa atin yung kagalakan na tawagin po tayo. So, again, becoming a son of God is a past work in our life. Yan po yung past na nangyari sa iyo. Okay? Now, the future. Unahin po natin yung future before yung present life po natin. So, naunahin past, future, and present. Hindi na siya nagkasunod. Now, in verse 2, okay? Basahin po natin. Beloved, now we are the sons of God, and it does not appear that we shall be, but we know that when He shall appear, we shall be like Him, or we shall see Him as He is. Okay? So, as a son of God, darating that the much better days to come. Hindi lamang in-enjoy mo yung nakaraan, with your salvation, when you became a sons of God, but pati yung ating future, o ating buhay na parating, we should also enjoy. We should going to experience a future work of glorification. And dapat i-enjoy din po natin po yun. Eh kung ini-enjoy mo na yung nakaraan, i-enjoy din po natin ang ating magiging future. Why? Because we are expecting na mas maganda na parating para sa buhay po natin. Di ba? So it means John remind us that it is going to come the day in our kapag dumating ang ating Panginoon. At naman ay naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon. Kasi yan po yung magiging katuparan ng ating nakaraan, ng kaligtasan. Kaya kung walang katuparan, mananatili lang po tayo doon sa nakaraan. Pero again, we are waiting the return. Ito ay certain and definite na siya ay darating. He shall appear. No? So, He will come again. Okay? So, everybody, okay, are alive or waiting His return. So, anong buhay po natin ngayon? Bilang mga Kristiyano, to's and fro, dagdag kaalaman, it's okay naman.
lalo pang magpakadalubhasa sa salita ng Diyos. It's good. Talagang magpapabigay po sa atin yan para lalong tumibay pa ang bawat Kristiyano. Pero meron tayong bagay na inaasam. That's why we are to live with the expectation. Meron tayong inihintay. Meron tayong expectation that He will come and could come any day at any time. Di ba? Yun po yung katuparan ng ating inihintay. While in fact, many scholars or Bible scholars, they believe. No? Lahat naman tayo, either you are a scholar or anything, we believe that Christ will come again. Pero sa kanila, mga scholar, kasi pinag-aaralan nila, maybe sa kanilang pag-aaral, nakita nila that they are declaring Christ will come na malapit na para sa kanila. Di ba? Kung talagang pinag-aaralan po nila yun. Pero some of them, alam po nila yung mga signs. Di ba? Yung nasasabi po nila. Pero again, para sa ating mga ordinaryong Kristiyano, we believe that Christ will come. Di ba? Lahat po tayo ay yan po ang ating expectation. So, it means that John's, sinabi ng text po natin that Christ, we will see Him on the blessed day. Yan po yung ating tinitignan. That's why those ones who saved by grace, yun yung kanilang expectation, di ba? Sa mga iba, maaaring wala sa kanila yung amazement sa paghihintay. Pero for us, sa atin, we know na by grace ay alam po natin na darating ang ating Panginoon. Okay? Kaya sabi ni John, we shall see Him as He is. Kikita po natin po siya na siya po ay siya talaga. So, take note carefully na makikita natin He was, kundi He is. So, ano yung pagdating niya, siya din, makikita po rin natin po siya. Hindi na siya natin makikita na siya ay is a dying lang, kundi is a reigning Christ. Yun yung ating makikita sa kanyang pangalawang pagbabalik. Hindi na siya makikita as the suffering one, kundi is the sovereign one. The first time He came, He dies. But the next time He comes, it will be to reign. Yan po yung paniwala po natin. So there is coming, we await. Pero hindi pa diyan natatapos. At meron pang sinabi po si John. Yung pagbabago na ating may experience. John says, it doth not yet appear, but we shall be. There was a glorious change in our life when we became sons of God. Di ba? Mayroong malaking pagbabago sa iyo. Nung ikaw ay itinuring bilang anak ng Diyos. Di ba? Mayroong malaking pagbabago na nangyari sa buhay po natin. But there is a change na hindi natin pwedeng ikumpara sa bagay na nangyayari sa atin to the past. But this change is going to take place in our life when Jesus returns. Di ba? Mayroong pagbabago pa. Yan po yung mga pinag-aralan po natin sa mga nakaraang po natin Bible study. Anong mangyayari sa sarili po natin, sa katawan po natin. There will be a glorious body. Yung mga in-expect po natin. So with that, of course, we can give thankful to God.
Yan po yung nagbibigay po sa atin bilang mga Kristiyano. At yan po ang nagpapaligaya po sa atin. At yan po ang nagbibigay po sa atin just to go. Eh kung walang ganyang pag-asa ang isang Kristiyano, what do you think? Ano lang? Parang ganun pa yan ang mga pangyayari sa buhay ng isang Kristiyano. So it means there is expectation in our glorification. Pero again, the glorification is think about the image of Christ. Hindi magiging kamukha natin si Kristo. Exactly. No? Yan po yung ninanais ng Diyos para sa atin. Right? So, maraming nabago sa buhay po natin bilang anak ng Diyos, and still we are waiting for another change. Mas maganda pa in-expect po natin. Okay? And the last is the present work. Kala natin tapos na, pero nandito pa tayo. There is a present work of sanctification in our life. Ang sabi po ng verse 3 sa ating text, ang sabi po dito, and everyone who does hopes in Him, sa lahat ng mga mayroong pag-asa sa Kanya, He purifies Himself as He is pure. Right? So, makikita po natin po dito, bilang mga Kristiyano, bilang may pag-asa, hindi naman po sapat na yung total bounded na po sa langit o whatever na inisip mo, tapos na, no? Mamumuhay na lang po sa gusto ko. Pero tandaan po natin, John speaking about the return of the Lord Jesus Christ and how shall be like Him. Magiging kamukha po natin si Christ. At yan po yung pag-asa at expectation na meron po tayo kung saan magbibigay ng impact sa buhay po natin. Now, we realize that we are the sons of God, and someday, one day, Jesus will come again. Of course, ano ang magiging buhay po natin? Ano po? Ikaw. Diba? That's why there is a process of our sanctification in our life. That's why John uses the word purify and pure. Okay. The word speak about the ceremonial cleansing. If we remember in Exodus chapter 9 verse 10, ang sabi po dito, the Lord said unto Moses, go unto the people and sanctify them today and tomorrow, and let them wash their clothes. Okay? Kasi itong mga taong ito, they are preparing for the feast by cleansing themselves and their clothes. So dito sa New Testament, we find the example of the New Testament about the cleansing. Okay? In John chapter 11, verse 55, basahin po natin. And the Jews' Passover was nigh at hand, and many went out of the country up to Jerusalem before the Passover to purify themselves. Right? Pati sila, talagang gusto nilang magiging pure. At sa paghahanda at pagsalubong ng kanilang Passover, what is connected to God, gusto nila ay magiging pure sila sa harapan ng Diyos. How much of us bilang nakaranas ng kaligtasan, alam na natin ang ating kinabukasan, and yet you are living na hindi ka dumadaan about the sanctification. Nakakala natin, ligtas na ako,
So, gagawin ko rin gusto ko. Still, ganito, gaganyan ko, no? Kung sila ay pinaghahandaan po nila, ang mga bagay po yun, how much more bilang mga anak ng Diyos. Kasi yung external cleansing na kanilang ginagawa, it is a symbolic of external cleansing. Okay? Kaya ang buhay ng Kristiyano, hindi lang nakatuon sa expectation mo at sa naranasan mo during the path of your salvation. Hindi. Mamumuhay po tayo. Kaya nga sabi po dito sa text po natin, those purify themselves, be purified. Ang biglang sabihin, sa buhay po natin, which alam po natin na tayo po ay dumadaan sa proseso ng kabanalan, we still desiring na magiging banal po tayo. Kaya tingin sa atin, ng mga sa paligid natin, nakapakabanal mo. Diba? Nakakarinig na ba kayo ng ganyan? Yayayain ka ng office mate mo. Doon tayo, kape muna tayo ng malamig. Hindi, ayoko. Napakabanal mo naman. So, tama lang po yun. But sometimes, it hurts. Di ba? Parang sasaktan po tayo po doon. Pero, yun po yung kanilang declaration sa'yo. Yun po din ang declaration ng Bible po sa atin. Di ba? Okay? So, tandaan po natin, when we speak about sanctification, we speak about seeing apart. Set apart from sin and set apart unto God. Yan po yung ibig sabihin po nun. So it means in the past, God saves us, and in the future, He will make us like the Lord Jesus Christ. Yet God has already working us to make us much like the Lord Jesus in this life. Yan po yung trabaho ng sanctification sa buhay. There is process of sanctification. That's why we have to pursue our sanctification. That's why John speak about the purification as a purified himself. Kailangan ipurso po natin po ito. Hindi basta-basta darating sa'yo. Okay? So it means the believer takes upon himself. Isipin mo, naisin mo. Right? The matter of being clean before God. Diba? Naisin po natin na sa harapan ng Diyos ay magiging malinis po tayo. Ibig lang sabihin, ang Kristiyano seeking to be clean, desire to be clean, and strive to be clean. Yan yung mortification. Yan ang dapat gawin ng bawat Kristiyano. Again, in 1 John, balik po tayo, sa 1 John chapter 2, verse 4-5. Basahin ko na lang. That said, I know Him. Ito yung kasing mark. It is the one mark na ating napag-aralan na siya ay nagsasabi na siya ay Kristiyano. Okay? He that said, I know Him and keep not His commandment is a liar. And those who truth is not in Him. But those who keep His word in Him, verily is the love of God perfected. Whereby we know that we are in Him. So, ibig lang sabihin, John tells us that this is the one marks of being saved. Okay? Sa isang tao kung saan he took the commandment of God. Kapag kinuha mo at sinunod mo ito, yun po ay palatandaan. Di ba?
Ngayon, kung hindi po natin ginagawa, ibig lang sabihin, we are a liar. Okay? Bilang mga ligtas, of course, yan po yung ating desire, ang style, to be free. Diba? At yun po talaga ang desire po natin. The one who saves desires to be clean before God. Meron lang, ibig sabihin, merong desire at merong hungerness. Di ba? Naranasan niyo na ba yun? Of course, naranasan po natin po yun. Di ba natin nakikita that we are hunger in your heart to be pure? Yun po yung hungerness po natin. Na meron tayong gusto. Okay? That's why the more you understand being the God of sons, the more we realize. Diba? Anak ng Diyos, pero anak naman ng demonyo. Paano kaya? Nagsama po yun. Diba? Sometimes mayroong kung gano'n. Okay? So, ibig lang sabihin, we more seek to be pure and to be clean before God. Why? Anong reason? Meron kasi nagkwento sa akin. Ayaw pa niyang mamatay. Bakit ayaw mo pang mamatay? Kasi hindi pa ako malinis sa harapan ng Diyos. Nahiya pa ako sa Diyos. Nahiya pa ako sa pagdating ng Panginoon. So, ano dapat mong gawin? Ano dapat gawin ng ganong statement ng isang Kristiyano? Of course, you have to pursue sanctification. Diba? Yun lang naman ang kasagutan ko noon. Diba? Oh, the last, yung pattern. Ano ba ang magiging pattern ng ating sanctification? Diyan says, sabi po niya, we will seek to be pure even as He is pure. Alam naman po natin that our Lord was absolutely sinless. He was the spotless Lamb of God. So it means He is our example. He is our model and pattern for a pure life. Hindi na sila ganun. Gagayahin mo. Kasi katulad mo rin na makasalanan yun, is striving to be sanctified. Yun na lang, magiging model po natin ang ating Panginoon. Okay? Paano? Of course, we are learn to Him and live like Him. Di ba? Yun naman talaga kasi ang purpose ng ating Diyos, to be like Christ. So it means, pwede. So that's why God always at work in our life to make us as much like as Jesus as possible. So, kung pwede, buhay pong ito. Di ba? Yan po dapat ang ating naisin. Again, we close. Balikan po natin yung prayer ni Whitfield. Okay? Yung prayer po ni Whitfield, Lord, if I am going to be like you someday, help me to be as much like you today. This is a good prayer for all of us. Diba? Dapat ito yung magiging prayer ng bawat Christian. Sabi mo dahil, salamat po Diyos sa moment na ito, sa salita mo na aming napag-aralan at sa katibayan ng Diyos bilang mga ligtas, bilang mga anak mo, Diyos. At sa aming kinabukasan, alam po namin, Lord, na we are expecting much better sa buhay po ito. At yung pagbabalik po ng ating Panginoon. But we have the responsibility
to aspire, to pursue sanctification, holy life in our life sa buhay pong ito. Bagamat strange or maring ang buhay po namin ay laging nakaakibat ang pagsubok sa buhay po namin, but still, Lord, we are a winner or kami po ay overcomer. It means lahat po ng mga bagay para magpatuloy po kami ay ibinigay mo na po, Diyos. Kailangan namin i-utilize po ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magamit at magampanan po ang mga bagay. Salamat po sapagkat ang purpose mo po sa buhay po namin is to make like the image of Christ. Kaya dito sa buhay pong ito ay ito po yung aming dapat gawin. Magiging in our sanctification ay magpatuloy po kami. At ito po ay aming i-pursue. Salamat. Pangdalahin sa pangalan ni Jesus.